Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Mahalaga ang tamang pagdidisiplina sa paghubog ng pagkatao ng mga bata. Isa ito sa mga nagsisilbing gabay nila upang lumaki bilang mabubuting tao. Subalit, sadyang may mga pagkakataong iba ang irinudulot ng pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang mga anak. Minsan, imbis na magsilbi itong tanglaw at gabay, nagiging dahilan pa ito upang danasin ng isang tao ang madilim at malabangungot na buhay. Sa episode ngayon, ating pakinggan ang kwentong ipinadala ng ating letter sender na si Jessa ng Mati City. Tungkol ito sa madilim niyang kamusmusan dahil mismo sa kanyang mama at kung paano nito ginawang karimari-marim ang kanyang buhay habang lumalaki. Anong klaseng bangungot kaya ang kanyang hinarap sa buhay? Nagawa kaya niya itong takasan o patuloy pa rin itong umaalipin sa kanya hanggang ngayon? Yan ang ating aalamin ngayon dito lamang sa Sitio Bangungot. Kumusta, Sir Jupiter? Tawagin niyo na lang po akong Jessa, di ko tunay na pangalan. Sa Zamboanga lumaki, pero nandirito na ngayon sa Mati City. Itong ibabahagi ko ay hindi tungkol sa partikular na kababalaghang naranasan ko lang ng isang beses, kundi tungkol po ito sa buong buhay kong tila isang bangungot. Bangungot na dinulot sa akin ng isang lumang aparador. Sisimulan ko po ang aking kwento noong 2014. College po ako noon dito na sa CDO. Isang working student na nagtatrabaho sa isang internet cafe na nagbebenta rin ng computer accessories. Patay na kasi ang mama Feli ko noon. Tapos wala na akong koneksyon sa stepfather at bunso kong kapatid. Kaya kailangan kong buhayin ang sarili. Scholarship ang tumutusto sa tuition, tapos sahod ko ang sa mga gastusin sa pang-araw-araw. Isang mahangin na gabi po, kakalabas ko lang ng paaralan noon. Tinawagan ako ng amo ko at pinakiusapang dumaan muna sa kanila mismong bahay. Kunin ko raw ang bagong dating na stocks ng mga flash drive. Nakalimutan daw kasi niya itong dalhin sa shop, tapos nag-out of town sila ng pamilya niya. Hingin ko na lang daw ang susi ng bahay sa kapatid niya na kakilala ko naman po. Kumain muna ako, tsaka pumunta na sa lugar ni na Boss Johnny ng pasado alas 7. Una kong tinungo ang karenderya na pagmamayari ng kapatid ni Boss. Di na ako nagsalita kasi sobrang mahiyain ko po talaga, Sir Jupiter. Basta binigay na niya sa akin ang susi nang makita ako, tapos ngumiti. Pagkatapos ay dumiretso na ako
sa pakay. Pumasok ako sa bahay ng amo ko. Napakatahimik kasi walang tao. Dinig ko nga lang ang mga sanga ng puno sa labas na pinaghahampas ng malakas na hangin. Napahinto ako sa loob ng gate at tinitigan ang madilim na bahay. Sa totoo lang, Sir Jupiter, kumakabog ang dibdib ko noon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nerbiyosa po talaga ako. Mula pa kasi noong maliit pa ako, palagi na lang akong takot magkamali. Umaabot pa nga sa puntong nanginginig ako kapag na-late lang ng 2 minuto sa klase. Asiwarin akong makihalubilo sa mga tao at hindi ako sanay pumasok sa bahay na hindi ko tirahan. Humugot ako ng malalim na buntong hininga at pinakalma ang sarili. Dahan-dahang lumakad papasok, diretso sa likod ng mismong bahay. Naroroon daw kasi ang bodega ng mga stocks ni Boss Johnny. Nakarating na ako sa bahay na yun dati pero kailanman ay di ko pa napapasok ang bodega. Kabado man ay agad kong binuksan ang pinto ng bodega pagkarating ko sa likod bahay. Kinapa ang switch ng ilaw sa gilid ng pinto. Una ko agad napansin na hindi naman pala ganoon kagulo ang bodega ni Boss Johnny. Nakita ko nga po agad ang pinapakuha niyang mga bagong flash drive. Nasa ibabaw ng isang mesa at nakasilid sa malaking cellophane. Tuluyan akong pumasok sa bodega at inabot ang supot ng mga stock. Lalabas na sana ako nang may maaninag akong isang lumang aparador sa may likod ng kwarto. Napakalaki nito tapos may salamin ang pinto. Bahagya akong napaatras nang makita ang refleksyon ko sa maalikabok na salamin. Natinggilan po ako at kumabog ulit ng malakas ang dibdib. Matagal na rin po kasi akong hindi nakakakita ng ganoong klaseng lumang aparador. Yun pong gawa pa talaga sa hardwood. May kantado sa harap at halatang ilang dekada na ang tanda. May malaking kinalaman kasi ang ganoong klaseng aparador sa buhay ko noong bata pa ako. Natauhan na lang po ako nang mapansing gumalaw ng konti ang pinto ng aparador. Yun bang galaw na may kung ano sa loob, ngunit hindi mabuksan ang pinto dahil nakakandado. Napakabilis lang po noon kaya inakala kong namalikmata lang ako. Subalit, sunod namang dumampi sa tenga ko ang iyak ng isang bata. Iyak na halatang pinipigilan ang sariling pumalaw ng malakas. Nang palinga-linga ako, wala naman kahit sino sa loob ng bodega. Pinakinggan ko pa ang iyak hanggang sa natukoy kong nagmumula ito sa loob ng aparador. Nanginig ang kalamnan ko. Napalunok ako ng laway, tsaka dahan-dahang lumapit pa ng konti. Nang makumpirma kong may naririnig talaga akong umiiyak na bata sa lumang aparador, pinilit ko na ang sarili na dali-daling tumakbo palabas ng bodega. Napatay ko pa naman po ang ilaw ng bodega at nasarado rin ng maayos ang gate ng bahay ni na Boss Johnny. Nadala ko rin sa shop ang mga stock. Nagtaka nga lang si Ate Mirna
na bantay rin doon sa store kasi namumutla raw ako at napakalalaki ng pawis. Si Ate Mirna po yung papalitan ko sa pagbabantay ng computer shop noong gabing yun. Bali papasok ako dapat ng alas 8 tapos ako na ang magsasara ng shop pagsapit ng hating gabi o 1:00. Sabi ko po kay ate, pagod lang talaga ako kasi maraming gawain sa school. Humagikhik naman ito at pabiro akong sinabihang baka sinumpong na naman ako ng nerbiyos ng walang sapat na dahilan. Hindi ko na lang po siya sinagot kasi hindi talaga ako mahilig makipag-usap, Sir Jupiter. Isa pa po, di mawala-wala sa isip ko noon ang iyak ng bata sa lumang aparador. Iniisip ko kung multo ba yun o ano at bakit nagkaroon ng ganoon sa bodega ni Boss Johnny. Di ko rin malaman kung sasabihin ko ba yun kay Ate Mirna kasi baka isipin lang niyang gumagawa-gawa lang ako ng kwento. Nag-out na nga po si Ate Mirna. Mabuti at konti lang ang customer sa shop noon kasi wala talaga akong ganang magtrabaho. Hindi po kasi talaga mawala ang kilabot ko sa narinig na iyak ng bata. Nasa isip ko rin ang lumang aparador. Sa paningin ko pa nga po ay dumidilim ang shop kahit todo naman ang mga ilaw. Tipo ng dilim na parang nasa loob ako mismo ng malaking aparador na yon. Nasa boarding house na ako nang mapakalma ko ang sarili. Humarap sa maliit kong salamin at sinabing malamang naguni-guni ko lang ang narinig. Hindi naman kasi yun ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng batang umiiyak sa loob ng lumang aparador. Sa katunayan, maraming beses ko na pong naranasan yun. Kapag nakakakita at nakakalapit ako sa ganoong klase ng aparador, naririnig ko ang iyak na yon. Hindi ko nga lang magawang masanay kasi kinikilabutan talaga ako. Kaya naman sadyang umiiwas ako sa mga malalaking aparador hanggat maaari. Lumipas ang ilang linggo, tinawagan ako ng stepfather ko na si Tito Alan. Aaminin ko na titrigger pa rin talaga ako kapag naririnig ko ang boses niya. Naaalala ko ang hirap na dinanas ko sa kamay nila ni Mama Feli. Kaya hindi ako halos makapagsalita sa kabuuan ng tawag. Basta nakinig lang ako sa kanya kahit halos hindi ako makahinga dahil sa nerbiyos. Konting opo lang ang tanging nasasabi ko tapos na uutal-utal pa. Sinabi ni Tito Alan na naisip daw niyang ibenta ang kinalakan kong bahay sa Zamboanga. Bahay pa yun ng lolo't lola ko sa side ni Mama Feli. Doon kami tumira ni Mama. Doon din tumuloy si Tito Alan at doon na rin isinilang ang bunso kong kapatid na si Jason. Wala na raw kasing nakatira sa bahay na yun. Sayang naman kung pababayaan lang. Lalo't pwede pa raw yun ibenta ng 500,000 pesos ayon sa napagtanungan niya. Konting linis lang daw ang kailangan tapos ang bibili na ang bahala sa mga aayusin. Huwag daw akong mag-alala kasi hindi naman siya makikihati sa kikitain. Baka raw makatulong pa sa pag-aaral ko. Pumayag naman po ako kasi maayos naman siyang nakipag-usap sa akin. Isa pa po, kailangan na kailangan ko talaga yung pera.
lalo pa at third year na ako noon. Kailangan ko nga lang umuwi ng Zamboanga para pirmahan ang iilang mga papeles. Ako na rin daw ang bahalang maglinis ng bahay, saka magdispatsa ng mga lumang gamit. Nagpalipas muna ako ng mahigit 1 buwan, Sir Jupiter. Sakto rin po dahil hinintay ko munang magbakasyon sa eskwela. Nag-ipon ng sapat ng lakas ng loob tsaka bumiyahe na pauwi sa amin. Kailangan kong tatagan ang sarili kasi haharapin ko ang nakaraan ko. Pagdating ko ay si Jason ang sumalubong sa akin sa terminal. 22 years old na ako noon samantalang 16 naman siya. 3 taon din kaming hindi nagkita kaya napakasaya ko nang mayakap ko na ulit ang kapatid ko. Kapatid kong nagdalaga pala talaga imbis na magbinata. Kwentuhan, konting kainan, tapos sinabi niyang tutulungan daw niya ako sa pagliligpit. Kumuha na rin daw siya ng kwartong matutuluyan ko pansamantala kasi nga magulo ang bahay. Kinabukasan po namili lang kami ng mga gamit panlinis tapos ay pumunta na sa bahay. Sir Jupiter, unang kita ko pa lang sa lumang bahay ay hindi na ako agad mapakali. Gusto ko nang tumalikod at bumalik na sa mati. Umatake na naman ang nerbiyos ko. Natigilan ako sa harap ng bakod. Ramdam ko yung takot na baka may magawa akong mali at maparusahan ng matindi ni Mama. Pakiramdam ko nasa loob sina Mama Feli at Tito Alan at galit na naman sa akin. Natauhan na lang ako nang kalabitin ako ni Jason. Nag-alala siya ng konti kasi natulala pala ako. Utal ko namang sinabi na ayos lang ako kako pumasok na kami sa loob at nang makapagsimula na. Pagkapasok, nilibot muna namin ang buong bahay at bakuran. Maliit na sementadong bahay lang naman yun kaya hindi kami natagalan. Sadyang hindi nga lang talaga ako pumasok sa maliit na kwarto ko noong bata pa ako. Sinabi ko lang kay Jason na hindi ako komportableng pumasok doon at di na ako sumagot nang magtanong siya kung bakit. Sinako namin ang lahat ng mga kailangang itapon. Iniwan lang namin ang mga furniture kasi pawang mga hardwood naman ang mga yon. Nangabutin na kami ng 5:00 sa paglilinis na isip naming umalis na at bumalik na lang sa susunod na araw. Kinabukasan ay bumalik nga po kami roon at pinagpatuloy ang paglilinis. Kailangang matapos kasi darating na ang potential buyer ng bahay sa susunod na araw. Ang kaso biglang tumawag si Tito Alan kay Jason noong mag-aalas 4 na. Pinapauwi ang kapatid ko kasi bigla raw sumama ang pakiramdam ni Tito. Kailangan daw magpasama papuntang doktor. Kaya naman naiwan akong mag-isa sa lumang bahay namin. Natulala ako ng ilang minuto sa may harapang pinto. Iniisip kong babalik na ba ako sa pansamantalang tinutuluyan ko o tatapusin ko na lang ang paglilinis. Konti na lang din naman kasi ang gagawin. Ang pinoproblema ko lang, ang dating kwarto ko na lang ang natitirang kailangang linisin.
Nag-ipon ulit ako ng lakas ng loob at pinakalma ang sarili. Tako sa isip, sarili ko na lang ang tinatakot ko at hindi ako makakausan sa buhay kung hindi ko haharapin ang takot na yon. Mag-aalas 5 na nang pumasok ako ulit sa loob ng lumang bahay. Nanginginig ang kalamnan ko, pero kailangan kong tibayan ang sarili. Sir Jupiter, pagkapasok ko pa lang sa dating kwarto ko ay naramdaman ko agad ang bigat ng hangin. Gusto ko nang umatras pero kailangan ko na kasing tapusin ang paglilinis. Kaya naman, tumuloy na ako sa loob at iginala ang tingin. Agad kumuha sa pansin ko ang lumang aparador ni Lola. Isang hardwood na aparador na nakadugtong mismo sa dingding. Maalikabok pero halatang matibay pa rin sa kabila ng kalumaan. Malabo na ang salamin ng pinto at may konting bitak sa bandang gilid. Naroroon pa nga rin ang kandado nito kahit kinakalawang na. Inalis ko ang tingin mula sa aparador at nagsimula ng maglinis. Ramdam ko pa rin ang bigat ng hangin. Tapos pakiramdam ko ring may kasama ako sa kwarto. Dagdag pa sa kaba ko ang dumidilim ng paligid sa labas kasi nga takip silim na. Hanggang sa napatigil ako nang maramdamang may gumalaw. Napalingon sa aparador at napansing umuuga ito ng konti bago huminto. Alam ko na yun eh. Alam ko na ang susunod na masasaksihan ko, Sir Jupiter. Gusto ko nang tumakbo palabas pero ayaw makisama ng mga binti ko. Sa halip ay humakbang ako ng dahan-dahan papalapit sa lumang aparador. Palakas na rin ng palakas ang pagkabog ng dibdib ko at padilim ng padilim ang paligid. Hanggang sa nakita ko nang gumalaw ang pinto ng aparador. May tumutulak mula sa loob. Gustong lumabas, pero di pumapayag ang kandado. Bumigat lalo ang hangin at parang nakikita ko na ang sarili sa loob ng madilim na aparador. Ilang sandali pa, narinig ko na naman ang iyak ng isang bata na nanggagaling sa loob ng aparador. Humihingi ng tulong. Nagmamakaawang patawarin na siya at palabasin na sa pinagkukulungan. Palakas ng palakas ang boses ng bata. Umabot pa sa puntong ito na lang talaga ang umaalingaw-ngaw sa pandinig ko. Lumalakas din ang pangangalampag niya sa loob ng pinto. Kung hindi lang nakadugtong sa dingding ang aparador ay siguradong natumba na ito. Ako na may napapasuksok na lang sa tabi ng kamang wala ng kutsyon. Sinubsob ang mukha sa mga tuhod at nanginginig habang umaasang hindi ako aabutan ni Mama Feli. Sa isang iglap ay tumahimik ang paligid. Pagkatapos habang nakasubsob pa rin sa mga tuhod ko, naulinigan kong bumukas ang pinto. Kasunod noon ay ang iyak ng isang bata na parang kinakaladkad papasok. Sumabay din ang galit na boses ng isang babaeng nagpanginig lalo ng laman ko.
Alam mo ikaw, nakakailang basag ka na ng baso habang naguhugas. Di ka pa rin nagtatanda. Mariusep naman, Jessa, ate ka na. Responsibilidad mo ng lahat ng mga gawaing bahay kapag wala kami ni Tito Alan mo. Mahirap pang intindihin yon, ha? Ala, sige, pasok. Pasok sa loob. Pasok. Diyan ka ulit matutulog sa loob ng aparador at wala akong pakialam kahit kunin ka pa ng halimaw dyan. Lalong lumakas ang pagmamakaawa ng batang babae. Sinasabayan ito ng tuloy-tuloy na sermon ni Mama Feli at ang malalakas na mga palo. Tuluyan naman akong napaiyak. Narinig kong nagsarang pinto ng malaking aparador at tumunog ang pagkakandado. Napatingala ako at nanlaki ang mga mata nang makitang nasa loob na ako ng mismong aparador. Ramdam ang pananakit ng buong katawan dahil sa halos pambubugbog na disiplina ng sarili kong nanay. Sa kilabot ko, agad kong kinalampag ang saradong pinto pero ayaw nitong magbukas. Sigaw ako ng sigaw. Nagmamakaawang pagbuksan na ako ni Mama Feli. Subalit gaya ng dati, naggagawa niya akong tiisin. Hindi niya ako pinapalabas sa madilim, masikip at nakakatakot na kulungan hanggat hindi humuhupa ang galit niya. Mama, sorry na po, hindi na ako uulit. Promise po, Mama, palabasin niyo na ako rito. May mumu rito sa loob. Mama! Isa pang malakas kong sigaw at napatingala ako ulit mula sa pagkakasubsob sa mga tuhod ko. Nakita ko si Jason. Naroroon na ulit ako sa gilid ng kamang wala ng kutsyon. Sobrang nag-aalala ang kapatid ko. Pilit akong tinatanong kung ano raw ba ang nangyari sa akin. Kanina pa raw niya kasi ako tinatawagan, pero hindi ako sumasagot. Pumunta na siya sa inupahang kwarto para sa akin. Ngunit wala ako doon, kaya naisip niyang baka nasa lumang bahay pa ako. Tinignan ko ang relo ko. 8:00 pasado ng gabi. Ibig sabihin nasa 3 oras akong nakasiksik lang sa may kama. Tinanong naman ako ulit ni Jason kung bakit ang lalaki ng pawis at luha ko. Doon ay hindi na ako nakapagpigil, Sir Jupiter. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Sinabi ko kung gaano katindi ang parusang inaabot ko sa kamay ni na Mama Feli at Tito Alan noon. Sinabi ko kung paano ito sumira sa buhay ko. Niyakap ako ng napakahigpit ni Jason. Humahagulgol lang ako doon at hindi halos makapagsalita. Tinulungan naman niya akong kumalma, saka pinakain na rin sa may malapit na karinderya. Noong gabing yun din po ay sinabi niya sa aking nakahanda niya akong tulungan. Sabi ng binabae kong kapatid, "Ate, ewan ko lang ha, pero sa tingin ko, makakatulong kung haharapin mo yung trauma mo sa lumang aparador." Di naman ako psychologist pero kutob ko lang kasi siguro bukas bago dumating ang buyer try mong buksan yung kandado at pinto doon. Don't worry, nakasuporta lang ako sa likod mo, te. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing yun, Sir Jupiter. Nag-aalangan pa rin kasi talaga ako sa binabalak ni Jason. Natatakot pa rin ako na baka magalit si Mama Feli.
Opo, ilang taon nang wala si Mama. Pero talagang nanginginig pa rin ako kapag naaalala ko ang pagdidisiplina niya sa akin. Kinaumagahan, pinuntahan namin ang lumang bahay. Malinis na ito at maliwalas na kung titingnan. Niyakap pa ako ni Jason ng mahigpit tsaka sinabihan na akong pumasok sa loob. Binigay din niya sa akin ang mga susi ng bahay. Kasama na roon ang mismong susi ng aparador. Lumunok na lang ako ng laway tapos ay mabagal na pumunta sa dating kwarto ko. Sir Jupiter, pagkapasok ko pa lang sa loob ay natulala na naman ako sa harap ng lumang aparador. Nakatingin lang ako sa malabong salamin ng pinto nito habang ramdam kong may nakatitig sa akin. Pabalik. Mama, sorry na po. Hindi na po ako uulit. Palabasin niyo na ako rito, Mama. Mama. Napaatras ako nang bumagting ulit sa pandinig ko ang boses ng bata. Kumakalampag na rin ang dibdib ko sa kaba. Subalit ramdam ko ring nasa likod ko lang ang kapatid ko. Napahawak din ako ng mahigpit sa susing binigay sa akin ni Jason. Nilakasan ko ang loob ko. Lumapit ako sa aparador at dahan-dahang binuksan ang kandado. Binigla ko ang pagkakabukas ng aparador. Tumahimik ang isip ko, bagamat kumakalabog pa rin ang dibdib. Walang bata sa loob. Wala akong ibang nakita kundi mga bakas ng pangangalampag sa mga dingding at likod ng pinto nito. Tumingin sa may sahig ng aparador at nakita ang picture frame ko noong grade 1 pa lang ako. Nakangiti, masaya at mukhang masigla. Sir Jupiter, nakausap din po namin ni Jason ang buyer ng bahay noong hapon na yun. Sa mga sumunod na linggo naman ay nilakad na namin ang mga papeles para mailipat na ang ownership. Simula noon, hindi na ako nakakaramdam ng matinding kilabot kapag nakakakita ng lumang aparador. Bagamat may anxiety at depressive disorders pa rin, pero kinakaya ko naman na pong labanan kahit papaano. Tumulong din sina Jason at Tito Alan para ipatingin ako sa psychiatrist at nang tuluyan na akong gumaling. Sa ngayon po ay nagtatrabaho na ako bilang chef sa isang resort dito sa Matis City. Dumadalaw pa rin naman ako kina Jason paminsan-minsan tapos dinadalaw ko rin ang puntod ni Mama Feli. Hindi naman kasi talaga masamang nanay si Mama. Sadyang napasobra lang ang paraan ng pandidisiplina niya sa akin. Sir Jupiter, kunin ko na lang din po ang pagkakataong ito para ipaalala sa mga listeners na huwag din namang sobrahan ang pananakit sa mga bata. Oo, mahalagang disiplinahin sila, pero sana ay iwasan nating makapagdulot ng malalalim na trauma sa kanila. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat, Sitio Bangungot. At ngayon, nakuha naman natin ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Shirley Carillo, Otits Odds, Starfish, Mr. Calls, Rubilin Mendoza, Maria Marie, Mark de la Cruz, Jessie Marie, Juliet at Jeza.
Magbasa naman tayo ng magagandang comment mula kina Krisa Ginesca Tulio at Imelda Pascua. Sabi ni Krisa, magandang gabi po sa Sitio Bangungot Family at sa lahat ng tagapakinig ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan dito sa Sitio Bangungot Channel. Avid listener po kaming buong pamilya mula sa tatay hanggang sa mga kapatid at anak kong babae, pati pamangkins. Super love po namin ang mga kwento dito, lalo na pag narrated ang mga kwento ni Kuya Jupiter. Salamat po sa magagandang kwento na hango sa tunay na buhay. Mabuhay po ang inyong channel na Sitio Bangungot at Kwentong Takip Silim. Sabi naman ni Imelda, magandang hapon po sa lahat, Sir Jupiter at Sir Wilmore. Ayun, may lapag na abangers is real. Hindi kumpleto ang araw ko kapag walang lapag or hindi nakakapakinig ng mga kwento. Always using Bluetooth speaker. Natatakot daw ang amo ko sa boses kahit hindi niya naiintindihan kasi Kuwaiti siya. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.